mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Basahin po natin ang ating talata na susi para mas maunawaan natin yung mensahe ng gusto ng Diyos na ating makuha. Sa araw na ito, tumayo tayo bilang pagbasa ng salita ng Diyos, paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay tumatayo ng sabay-sabay sa pagsisimula po ng ating preaching. Bilang respeto po sa salita ng Diyos, basahin po natin ang Book of Acts chapter 20, verse 18 to 21. Sinasuggest ko po na mag-download kayo ng sarili nyong mga Bible sa inyong mga cellphone. Okay? So kung ang Bible, kung may Bible ang cellphone mo, itaas mo yung cellphone mo at open mo yung Bible app. Ayan, taas mo, sige. This is my Bible. Sabi mo, this is my Bible. Ako, kung ano yung sinasabi ng Bible na ako, sinasabi ng Bible na ako. Meron ako. Meron ako. Kung ano yung sinasabi ng Bible na meron ako. Kung ano yung sinasabi ng Bible na meron. At magagawa ako. At magagawa ako. Kung ano yung sinasabi ng Bible na magagawa ko. Sinasabi ng Bible na magagawa. Ngayong araw na ito, matututo ako sa salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord bago tayo magbasa. So, kung meron kayo sariling cellphone, pabili kayo, mga nanay, tatay, wala kayong cellphone, pabili kayo sa inyong mga anak. Okay? Baligtad na yun. Ayaw kasi mga anak ngayon, may cellphone na. Yung mga nanay, walang cellphone. Okay? So, pabili kayo ng cellphone, lagyan natin ng Bible, Tagalog. Para po pwede nyo Tagalogin. Pwede nyo basahin sa Tagalog, kung yun na mas naintindihan ninyo, kasi sabay-sabay tayong babasa, pwedeng may Tagalog, pwedeng may English. Sino po ready dito kumain ng salita ng Diyos? Amen? Sa sarili niyang bibig. Amen? So, sa sarili niyang isipan at diwa at pagpaproseso ng mga salita. Yan, okay? Acts 20, verse 18 to 21. Sabahan niyo po akong bumasa. Yun nga ho, buklatin niyo ho sa inyong mga Bible. Verse 18, sabi dito, let's read all together. 1, 2, 3, go. And when they arrived, he said to them, you know well how I lived when I was with you from the first day that I set foot in Asia until now. Verse 19, serving the Lord with all humility and with tears and trials which came on me because of the plots of the Jews against me. Verse 20, you know how I did not shrink back in fear from telling you anything that was for your benefit or from teaching you in public meetings and from house to house. Verse 21, last verse babasahin natin. Solemnly and wholeheartedly testifying to both Jews and Greeks, urging them to turn in repentance to God and to have faith in our Lord Jesus Christ for our salvation. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay mag-pray muna. Panginoon, tulungan niyo kaming makaunawa sa inyong mga salita. Tulungan niyo po ako. Sige, sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan niyo po ako na maunawaan ang inyong salita. Amen. Yan, makaupo ka na. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Habang umuupo tayo, yun na. Sabi mo sa tabi mo, yun na yun. Okay? So dito po makikita natin yung tinatawag nating once and for all. Sabi mo, once and for all. Sa Tagalog ho nito ay, yun na yun. Sabi mo sa katabi mo, yun na yun. Ibig sabihin, tapos na yung usapan. Ibig sabihin na once and for all, huwag mo na akong babalikan sa usapan na yon. Ibig sabihin na once and for all, dinesisyonan ko na yan. Final na yon. At hindi na magbabago yon. Amen. Fix na yon. Sabi mo sa katabi mo, fix na. Ha? Firm. Sabi mo sa katabi mo, fix na, fix. And firm na firm. Amen? Ibig sabihin, hindi ka na mayayanig. Hindi na magbabago ang desisyon mo. Final na yon. Sa ating buhay po, gumagawa tayo ng mga ganong uri ng commitment or decision. Sabi mo, decision. At nagsisimula ito sa desisyon, pero ito po ay nakakapagpatuloy sa pamamagitan ng pagiging committed. Amen. So dalawang word po yung gusto nating pag-usapan, kaya once and for all ang title. It is about decision and commitment. Sabi mo, decision and commitment. Ibig sabihin po nito ay, ako ay hindi na natin magiging usapin yan 2 years from now. Amen. Hindi mo na ako pwedeng kumbinsin na magbago ang isip ko pa dyan, kahit 5 years from now pa tayo mag-usap. Kahit 10 years from now pa tayo mag-usap. Yan ay final decision
once and for all, tapos na yan. Amen? Sino po dito may ganun ka ng desisyon na maglilingkod ka sa Panginoon hanggang sa mamatay ka? Na nakasuko ang buhay mo kay Lord siya masusunod hanggang sa araw na ikaw ay mamatay once and for all. Na ikaw ay magmimisyon sa lugar na ito kung saan ka tinawag ng Diyos, once and for all, hindi ka mayayanig doon. Kahit yayain ka pa na may gusto sa'yo, wala kang pake. Amen? Kahit yung mga nagmahal sa'yo, maging girlfriend mo man, maging boyfriend mo man, ay sabihin sa'yo na mag-iba ka ng direksyon, hindi na mangyayari yun. Bakit? Kasi 5 years ago, 3 years ago, once and for all, nag-decide ako, I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Amen? If I fail, if I succeed, di ba? No, kung sumablay man to o magtagumpay, it doesn't matter. Pero tapos na ang decision na ito, 3 years ago, dito ako maglilingkod ako kay Lord, hindi ako aalis dito. This is my all-time job, hindi full-time, all-time job. This is me. This is who I am. Take it or leave it. Once and for all, 3 years ago, 5 years ago, gumawa na ako ng desisyon. Amen. I will serve the Lord with my whole household. I will serve the Lord with my wife. I will serve the Lord with my husband. I will serve the Lord pag nagkaroon na ako ng anak. Amen. At hindi mo ako pwedeng tangayin na huwag maglingkod sa Panginoon kasi once and for all, 2 years ago, 3 years ago, or 10 years ago, I decided long ago that I will serve the Lord. Once and for all. Amen. Sabi mo, once and for all. Nag-decide ako na maglingkod sa Panginoon nung wala akong pera, kahit nagkaroon ako ng pera, hindi magbabago yun. Amen? Nag-all out na ako kay Lord, sold out, max out na ako kay Lord, single pa lang ako, so nung naging double na ako, naging quadruple na ako, hindi pa rin magbabago yun. Amen? Once and for all. Amen? Nung sinurrender ko yung buhay ko kay Jesus, nung sinabi ko na magsiserve ako sa Kanya, nung sinabi kong I will seek first the kingdom of God, once and for all decision yon. Hindi ko babalik yung sarili ko doon, iibahin ko. Ang tawag doon is, nagsisimula sa desisyon, pero nagpapatuloy sa pamamagitan ng word na lagi kinakatakutan natin, commitment. Hello, sabi mo sa tabi mo, commitment. So titingnan po natin dito yung buhay ni Apostle Paul. Sabi mo, Apostle Paul. Kasi yun po yung ating daily devotion. Ano po? 1 week ago, 2 weeks ago, ano po, sa Book of Acts. Kaya po I-encourage you, kayo po yung aking iniingganyo talaga, nasamahan niyo po kami, sabayan niyo po kami, araw-araw, tayo po yung nagbabasa ng isang kapitulo lang naman. Bukas mo ating babasahin ay Roma, kapitulo 3. Tama ba? So, sabi mo sa tabi mo, sumabay ka na. Amen? Para alam po natin kung ano po yung dinidil ng Diyos, kung ano inaayos ng Diyos sa atin sa araw-araw. Hindi po tayo patid-patid sa pagsasalita sa atin ng Diyos. Kasi bawat umaga, alam mo talaga, hindi aksidente ang bawat binabasa mo sa Biblia. Amen! Come on, pwede mong palakpakan ng Panginoon dahil ang Diyos nagbibigay palagi ng tinapay ng buhay tuwing umaga. Pero ikaw ang pupulot nito, parang mana. Sa lumang tipan, may mana po, pwede pulot nila yon sa umaga. Tayo rin po, ikaw rin ang pupulot. Ang Diyos magbibigay ng mensahe sa iyo bawat umaga, pero ikaw ang babasa nito bawat umaga. Sasabay ka, amen. Amen? Sasabay ka sa mamamayan ng Diyos. Sasabay ka sa bansa ng Diyos. Sasabay ka sa spiritual na Israel. Amen? Amen? So pwedeng may mana, ibig sabihin ng mana is tinapay mula sa langit. Yan po ang salita ng buhay, si Kristo Jesus. Pero bawat umaga po, binabasa ho natin yun. Bawat umaga po, nire-refresh ni Lord yun. Amen? So dapat po pinag-aaralan natin yan. Sabi mo sa tabi mo, once and for all. Dapat mag-decide ka din na once and for all, magbabasa ako ng salita ng Diyos. Once and for all, every morning, bago mag-almusal, bago magpandesal, ito yung aking panata. Amen? Dito ako magiging deboto sa Panginoong Jesucristo, hindi sa religion. Sa salita ng Diyos, hindi sa pagiging relihiyoso. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin po, once and for all, gumagawa ako ng ganitong commitment. Tingnan po natin mabuti, no? Ang salita ng Diyos. Gumawa po ng desisyon si Apostol Pablo. Sabi niya po sa Acts 25 verse 11, therefore, sabi po ni Apostol Pablo, if I am guilty and have committed anything worthy of death, alam mo natin, siya po ay namatay na martir, si Apostol Pablo. Siya po ay namatay na talagang nag-sacrifice ng kanyang buhay, parang pangit tingnan, pero pinakamagandang buhay ho yan.
Sabi niya ho dito, ito na po yung huling panahon na siya po ay nililitis, pero gusto niya po talagang litisin siya. Bakit? Kasi po siya po ay umaapila. Sabi mo sa katabi mo, umaapila ka ba? Siya po ay nagme-make ng appeal sa higher court hanggang sa marinig po siya ng emperador ng buong Roma. At ang buong mundo po noon ay nasakop ng isang bansa. Ang bansa ng Roma, ang tanging bansa sa kasaysayan na nakasakop sa buong mundo. Yun lamang po, ang imperyo ng Roma. Hindi po ito nagawa ng United States. Hindi po ito nagawa ng Saudi Arabia o ng United Arab Emirates. Hindi po ito nagawa ng United Nation or ng United Kingdom. Ano po? Hindi po ito nagawa ng kahit sino organization sa buong mundo na masakop nila ang buong mundo maliban po sa imperyo ng Rome. Sa panahon po ni Apostol Pablo, may isang tao na talaga namumuno sa buong mundo. Yun po yung tinatawag na Cesar. At ang sabi niya ho dito, gusto ko makausap ang Cesar, kaya ginamit niya po yung kanyang kaso na nangangaral siya ng ibang relihiyon o ibang doktrina, yun ang kanyang kaso mula sa kanyang bansa. Pero inapila niya ng inapila sa pataas na mas mataas na korte para makarating siya kay Nero. Kaya kahit nakakulong siya, ginamit niya yung kanyang pagiging nakakulong para magawa niya yung kanyang pinakamatinding apila sa buhay niya. Yung kanyang pinaka-ultimate na appeal, yung kanyang supreme and greatest appeal using his whole life. Yun po ay marinig siya ng Cesar o ng Emperador Nero. No? Sa Acts 25 verse 11. Kaya sabi ho niya, sa mga naglilitis sa kanya kasi hindi siya tumitigil sa kakaapile. Pwede naman siyang palayain dahil wala pong batayan yung kaso niya. Siya nangangaral lamang ng bagong doktrina tungkol kay Kristo Jesus. Siya po ay dinimanda ng kanyang kapwa Hudyo. At sa panahon na yon, ang mga Hudyo po ay nasasakop ng imperyo ng Roma. Sabi ko nga sa inyo, mayroong isang kaharian na nakasakop sa buong mundo sa kasaysayan ng tao. Yun po ang imperyo ng Roma sa panahon ni Jesucristo. At sa panahon po ng early church, noon nagsisimula ang simbahan o ang iglesia, ang katawan ni Kristo. At ang ginawa po dito ni Pablo, ang kanya pong motivation, ang kanya pong greatest appeal, ang kanya pong pinagdesisyonan once and for all, sabi mo once and for all, is masira niya ng gospel yung pinakamataas na tao na buhay sa kanyang panahon. Hello? Nandyan po ba kayo? Na siya'y bigyan ng oras, siya'y bigyan ng pansin, siya'y mabigyan ng pagkakataon na ibahagi sa emperador, kay Cesar, sa pinakamataas na tao sa buong mundo nung oras na yon. Sa oras na ito, 2023 ngayon, sabi mo sa time mo, 2023 naman ngayon, di ba? Sa ating modern time, sa ating contemporary time, kailangan po meron tayong ganitong motivation. Meron ka dapat ganitong goal. Kanino ka mag-aapila? Ha? Sino dito ihahanda mo yung sarili mo? Aayusin mo yung sarili mo. I-develop mo yung sarili mo. Pipilitin mo mag-mature. Amen? Magpapalago ka hindi lang sa spiritual. Magiging mabuti ka sa negosyo, sa trabaho. Magiging magaling ka sa paggamit ng skill mo. Bakit? Para makaapila ka sa pinaka-emperor Nero ng panahon ngayon. May tao ba dito? Amen. At ang kapalit nito, para lang makaapila kay Nero, ay siya po ay malilitis, siya po ay mahatulan ng hindi patas, siya po ay pwedeng mamatay, at yun na nga po naging dahilan ng kamatayan ni Apostol Pablo. Sa madaling salita, siya po ay namatay, naging martir. Dahil po sa kakaapila niya sa mas higher court, hanggang sa makarating siya sa Emperor Nero ng kanyang panahon. Kaya sabi niya ho dito, I am guilty. If I am guilty, sabi niya, Acts 25 verse 11, and have committed anything worthy of death, I do not try to escape death. I do not try to escape death. Sa Tagalog, hindi ko sinusubukang umiwas sa kamatayan. Ha? Sino dito hindi ka umiiwas sa kamatayan? Hindi ka umiiwas sa kalungkutan. Amen? Kung talagang mas may makikinig sa akin, kapag nasa kalungkutan ako, handa akong maging mapunta sa kalungkutan para lang may mas makinig sa akin. Amen? At ibabahagi ko sa kanila ang Panginoon Jesucristo. Amen? Sometimes yung kalungkutan, equivalent sa kamatayan, hindi umiiwas sa kamatayan. Pwede rin sakit karamdaman. Pwede rin kahirapan sa buhay. Pero kahirapan, hindi dahil tamad ka.
Kahirapan kasi pinili mo talagang maghirap para magsumikap. At ang paghihirap, hindi paghirap kasi pagsusumikap yon. Hello? Sino po dito handa kang magsumikap sa pag-aaral para humusay ka, gumaling ka? Pag gumaling ka, mas papakinggan ka at mas nagkakaroon ka ng pagkakataon na pakinggan ka ng emperador sa oras na ito. Ng mga emperador sa oras na ito. Hello? Mga boss, mga CEO, mga leader ng angkan, mga pinapakinggan ng mga tribo, mga pinapakinggan ng mga pamilya, mga pinapakinggan ng mga maikling apelido. Alam niyo pa yung mga maikling apelido? Ha? Yung 2 letter lang, Tan, D, C, mga ganon, di ba? Henry C, di ba? Mga maikling apelido. Sino dito? Handa kang magsumikap, handa kang mahirapan sa pag-aaral, handa kang magsimula sa wala, itaguyod ang wala, at ang wala ay maging milyon, billion, amen? Para one day, makaka-appeal ka sa mga modern time, contemporary, emperor o Nero ng panahon na ito. Hello, amen. Kasabay nito ay pagsusumikap na makapag-aral ng wikang Ingles. Yan, amen. Come on, kasi bakit? Si Pablo po, siya po ay Israelita, siya po ay nag-aral po ng iba't ibang wika, kasi pag kinausap ni emperador, ang usapan po ay Griego. Pero ang wika po ni Apostol Pablo ay Hebreo. Pero para lang makapagsalita. Sabi mo sa akin, para lang makapagsalita. Para lang makapangaral patungkol kay Jesus. Kasama ho dito lahat. Personal na development ng kanyang pagkatao. Hindi siya nag-asawa. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, pwedeng di ka mag-asawa. Tignan mo, ngayon pa lang lumalabang ka na. Kasi ano ba ang iyong greatest appeal? Sabi mo sa katabi mo, ano ba greatest appeal mo? What is your supreme appeal? Sa buhay na ito, makapag-asawa, makapaglamyerda, makapag-love life, maging mabuting ina, maging mabuting ama, ano po ba? Maging mabuting negosyante, ano po bang ating supreme appeal? Supreme, sabi mo, supreme appeal. So ito po naging appeal ni Pablo, ang kapalit ito, buhay niya. No? Antindi po talaga ng mga salita ni Pablo pag nag-aaral po tayong salita ng Diyos. Basahin niyo lang Acts chapter 20, antindi ho ng kanyang mga sinasabi dyan. No? Pero makita ho natin dito yung kanyang gustong mangyari, yung kanyang apila. Bakit nagpapakulong si Apostol Pablo? Kasi gusto niya pakinggan siya ng emperor. Kasi pag inapila mo ng inapila sa mas mataas na korte ang iyong kaso, no? Dahil nga siya po ay nanirahan din sa lupain ng Roma, siya po ay Roman citizen, si Apostol Pablo. Sa panahon natin parang US citizen, so pwede siyang hatulan at litisin, no po, itry sa korte ng Rome para pakinggan ho siya ng highest na human leader that time. Ito yung kanyang apila. Pero kapalit ito buhay. Kapalit ito kamatayan. Kapalit nito magiging martir na ho siya. Gumawa ka na ba ng ganitong desisyon na para sa Panginoon, handa kang mag-develop ng sarili, handa kang mag-develop ng family, handa kang mag-develop ng people ministry mo, handa kang mag-develop ng mga disciple at mga kapwa, magiging leader mo, handa kang mag-develop ng business mula sa wala para magawa mo yung greatest appeal na ito sa buhay. Bago ka mamatay. Sabi mo sa tayo mo, bago ka mamatay. Alam mo na kung paano ka mamamatay. Yan ang susi sa buhay. Ang susi sa buhay is mamatay ka bago ka mamatay. Hello? Alam mo kung paano ka mamamatay. Ang sikreto para makapamuhay ng may halaga, makapamuhay ho tayo ng may value, makapamuhay ho tayo ng may significance, is ang sikreto ho ay maghanap ka ng dahilan kung paano ka mamamatay. Sa paanong layunin ka mamamatay. Sa anong adhikain ka mamamatay. Hello? You must learn how to die before you die. Amen. Paano ka mamamatay? Dahil sa katamaran? Paano ka mamamatay? Umilag ka sa munggo, may pako pala sa kanto ng ulo. Paano ka mamamatay? Nada pa? Paano ka mamamatay? Lasing ka nag-drive, umuwi? Hello? Paano ka mamamatay? Tanong katabi mo, paano ka mamamatay? Kasi hanggat hindi mo alam kung paano ka mamamatay, hanggat hindi mo alam kung para saan ka mamamatay, hindi ka talaga tunay na mabubuhay. Yan ang sikreto po ng once and for all ni Apostol Pablo. Yung kanyang commitment sa kanyang apila.
Kaya wala kang ka-appeal-appeal kasi wala ka pang supreme appeal. Ano bang appeal mo? Dahil cute lang ang kilay mo? Ano po bang appeal natin? Dahil tayo po ay medyo may katangkaran lang? Ano po bang appeal natin? Dahil medyo meron po tayong dimples sa magkabilang pisngi? Ano po bang appeal natin? Dahil po medyo rosy cheeks tayo? Amen? Ano po bang appeal natin? Dahil 14 ang naging boyfriend natin? Ano po bang appeal mo? Tanong kita mo, ano bang appeal mo? Kaya kahit paano gawin ho natin, kahit magkaroon ka ng maraming girlfriend, wala ka pa rin appeal. Bakit? Kasi wala ka pang appeal na kagaya ng kay Pablo. Ang appeal na para kay Pablo is ipangaral ko sa emperador ang tungkol kay Kristo Jesus. Pero bago ko pakinggan ng emperador, kailangan ko mag-develop ng sarili ko. Kailangan ko ayusin yung sarili ko. Amen? Kailangan ko ayusin yung aking English, yung aking language. Kailangan, may napatunayan ako, kaya kong mag-tent making, kaya kong sustentuhan yung sarili kong buhay, kaya kong sustentuhan yung sarili kong pamilya. Hindi ako papakinggan ng emperador kung nangungutang ako sa kapitbahay palagi. Amen. Hindi ako papakinggan ng emperador, o kahit siguro hindi man yung emperador eh. Baka yung kapitbahay, di ka pakinggan kung lagi kami utang sa kanya eh. Amen. Amen? Baka kahit nanay mo, di ka pakinggan kung lagi kang hingi ng pang-load eh. Ay, ayayin mo sa church yung nanay mo, hingi ka nga hingi sa akin eh. Diba? Ang kulit mo nga, umuwi ka madaling araw eh. So ayusin mo muna yung sarili mo. Amen? Mag-ayos ka muna. Sabi mo sa atin, mag-ayos ka muna, kapatid. So ito ang motivation para mag-ayos. Kasi meron kang greatest appeal, meron kang ultimate appeal, meron kang supreme appeal for this life. You want an audience with the kings. You want an audience with the emperor. You want an audience with the CEOs. You want an audience with the billionaires. You want an audience with the influencers of families, of big families, of big clans. Amen? Amen? Gusto mo na mapakinggan ka talaga nila. Paano ka napapakinggan kung hindi ka nagde-develop, hindi ka nag-aayos ng iyong sarili? So pag-aayos ng sarili is para sa iyong supreme appeal. Kaya kailangan mong mag-decide once and for all. Ang gusto ko, madala ko ang pangalan at kwento ni Kristo sa pinakamatataas na mga tao sa aking kapanahunan. Yun ang gusto ko. Kailangan mong desisyonan yan. Sabi mo sa kanya mo, ikaw magdi-decide yan eh. Yan ang magiging direction mo. Okay? Supreme appeal must be derived from the contemporary time we are in. We are no longer persecuted like the time of Paul. But we must seek our contemporary persecution of our time. Naalainig ho ba natin yun? Yung iyong supreme appeal, nakagaya nung kay Apostol Pablo po. Okay? Sabi niya sa Acts 25 verse 11, if there is nothing of accusation which these men are bringing against me, no one can hand me over to them. Nakita niyo po? Kung wala po talagang accusation na talagang magdadala sa akin para sa pakinggan ako ng emperador, sabi niya dito, ako mismo ang aapila sa emperador. Hello? Kung wala mang batayan, yung kaso ko na mula sa mga kapwa ko Hudyo, na kaya lang ako nakulong dahil ina-accuse nila ako na nagtuturo ng ibang doktrina sa aming sekta. Hindi ako makakarating sa emperador kahit paanong demanda nila. Sabi ni Apostol Pablo, ako mismo ang mag-aapila sa emperador. Amen. Amen? Hello? Nakuha niyo po ba yung pinanggagalingan ni Pablo dito? Ha? Kaya sa panahon natin, yung ating pinakamatinding apila, galing po sa contemporary times natin. Wala na ho tayong persecution na kagaya ng kay Apostol Pablo, ikukulong ka, dadaling ka po sa USA, o dadaling ka sa UAE, o dadaling ka sa UK. Kakaapila mo. Wala na hong ganon. Iba na ngayon. So yung ating po mga Cesar ngayon, yung ating mga emperador ngayon, dumami na. Yan po yung mga influencer na mga pamilya, influencer po decision makers na mga big corporations na kailangan nating mawin, na kailangan nating i-preach sa kanila ang tungkol kay Kristo Jesus. Amen? So ito po yung ating tinatawag na contemporary time. At kailangan po natin maghanap ng persecution sa ating contemporary time. Sabi mo sa time mo, kailangan mo ng persecution. Kasi pag walang persecution, ibig sabihin wala kang pinaglalaban. Pag walang humaharang sa'yo, wala kang pinupuntahan. Hello? Pag wala kang haters, ikaw ang hater. Hello?
Kung wala kang hater, hindi mo pa talaga nilalabas ang iyong calling. Kasi pag nilabas mo yung panawagan mo na mula sa Diyos, sigurado magtataas ng kilay ang mga demonyo. Amen. Hello? May tao po ba dito? Amen? Pag wala pang nagagalit sa'yo dahil lagi kang nasa church, nagsiserve ka kay Jesus, nagbabasa ka lagi ng Bible, pinapangaral mo lagi tungkol kay Kristo, hindi kaya ikaw ang hater, kaya wala ka pang hater. May tao po ba dito? Kasi po sa panahon na ito talaga may persecution. Sa panahon ni Pablo, dapat sa panahon natin may persecution ka. Tanong mo katabi mo, check mo, meron ka bang persecution? Sa Tagalog, meron bang umuusig sa'yo? Meron bang kume-question sa'yo? Meron bang humaharang sa pagiging tagasunod mo ni Kristo? Kung wala, baka hindi ka pa talaga lantarang sumusunod kay Kristo. Sino po dito lantaran kang susunod kay Kristo? Amen. Hello. Sino dito ipapangaral mo yung Kristo na bumago ng buhay mo? Amen? Dala-dala mo yun. So yun po dapat na nakikita nating indicator. We must seek our own Emperor Nero. We must seek our own Cesar. Kung saan doon tayo gagawa ng ating supreme appeal, mag-isip ka. Tanong mo katabi mo, may naiisip ka na ba kung saan ka mag-aapila? Bago ka dapat lumipat ng trabaho, yung pinaka-boss dapat ma-impress. Dapat makarating yung good news kung gaano ka katinding mag-work, gaano ka ka-excellent mag-work sa kumpanya, para yung boss na yon makikinig sa'yo at aalamin niya ang kwento ng buhay mo. Amen? Bago ka man lang umalis o mag-transfer ng ibang kumpanya. Amen? Kaya ka nasa eskwelahan. Amen? Kaya ka nagkakolehiyo. Kaya ka nasa university. Kaya ka nasa universidad. Bakit? Para yung pinaka-dean ng inyong college, makita yung excellent performance mo, then handa siyang makinig at magkakaroon siya ng interest kung bakit ka ganyan kagaling na estudyante, then bago ka graduate, nagawa mo yung apila mo sa pinaka-emperor ng eskwelahan na yon. Nasa iyo yan. So pero po may mga tao po na sa gulang na 20 anyos, patay na kagad. Ililibing natin sila pagdating ng 80. Kasi sa gulang na 20 anyos, wala ho silang direksyon. Sa gulang na 20 anyos, wala ho silang dahilan bakit sila nabubuhay. Sa gulang na 20 anyos, wala ho silang greatest, supreme, ultimate appeal na gustong gawin. Yan po ang problema. Pero kung ikaw ay naki Kristo Jesus, lahat ng kawalan sa'yo, lalamnan niya ng kumpleto at umaapaw. Kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo, magkakaroon ng direksyon ng buhay mo. Magkakaroon ng purpose ang buhay mo. Magkakaroon ng vision ang buhay mo. Yung pagiging basyo mo, lalamnan niya ng kanyang mga plano. Amen? Kaya po tunay na naboborn again, hindi po namumuhay ng basyo. Hindi po nabubuhay ng walang laman. Ang tunay na born again, nagkakaroon ng laman, ng pangitain, ng layunin, ng purpose, ng direksyon, ng gagawin. Yan ang tunay na born again. May laman sa loob. May Kristo sa loob at least. Hallelujah. Amen? So patunay na ikaw ay patay is wala kang gustong gawin. Wala kang direksyon. Wala kang laman. Ikaw ay empty. Ikaw ay basyo. You are dead. Ikaw ay patay. Tinamig katabi mo, mukha bang patay? Sa gulang na 20 o bago pa nag-20 anyos, namatay na siya. Kasi tumigil na siyang magkaroon ng laman, magkaroon ng plano, magkaroon ng direksyon, magkaroon ng layunin, at ililibing yan sa gulang na 78. Sa gulang na 81. Pero sa gulang na 20, matagal na yang patay. Dahil wala yung direksyon, wala yung layunin, wala yung laman. Pero kapag ka nanampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, lahat ng kawalan sa'yo, lalamnan niya. Lalagay niya sa iyo ang kanyang puso, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang direksyon, ang kanyang spirito, ang kanyang kapayapaan. Bibigyan kanya ng lakas para muling mangarap para sa kanyang kaharian, para magpatuloy na magsumika para sa kanyang kaharian, at magkakaroon ng silbi at sigla ang buhay mo sa araw-araw. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang mangyayari sa iyo. Kaya nga po, ina-encourage ko kayo, tunay ho tayong manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tuloy ho natin isuko ang buhay natin sa Panginoon Hesukristo. Kasi po yung tunay na labanan sa buhay po na ito. Meron ka talagang Nero, meron ka talagang Cesar, meron ka talagang emperador na gusto mong umapila sa kanya at bigyan ka ng pansin, bigyan ka ng oras para pakinggan ang kwento ng buhay mo at ikikwento mo doon si Kristo Jesus. Amen.
Kaya kwento mo doon kung paano ka binago ni Jesus. Amen? Kaya bago kay Emperador Nero, dyan muna sa katabi mo, dyan muna sa kapitbahay mo, dyan muna sa classmate mo, doon mo ibahagi yung buhay mo kung paano binago ni Kristo. Amen! Yan munang mahal mo sa buhay, yan munang kasama mo sa bahay, yan munang yung asawa, ang yung mister, ang yung misis. Pakita mo sa buhay mo na ikaw ay may Kristo, ikaw ay nabago, ikaw ay bago ng nilalang. Wala na yung luma mong pagkatao, wala na yung makasarili mong pagkatao, wala na yung selfish mong pagkatao, wala na yung ingitero mong pagkatao. Ikaw ay bago ng nilalang. Pakita mo muna yan sa katabi mo sa kama. Pakita mo muna yan sa kasabayan mo nag-aalmusal, sa pagkainan, sa mesa, sa bahay. Amen? Paramdam mo muna yan sa iyong mga anak na dati pinapagalitan mo na walang dahilan, sinasampal mo kaliwat kanan, pero this time magmamahal ka, magpapatawad ka, mahaba pasensya mo. Amen? Bakit? Kasi nga, doon mo pinagpa-practicean. Bago ako umapila sa Nero, sa'yo muna. Sabi mo sa katabi mo, bago kay Nero, sa'yo muna. Sa bahay muna tayo, amen. Bago sa Roma, dyan muna sa inyo, amen. Sabi mo sa katabi mo, pagpa-practicean kita, amen. Ha? Amen? So ito po yung pagiging mananampalataya. Ito yung pagiging alagad ni Kristo. Ito yung pagiging legit, authentic talaga na disciple. Ang buhay mo may direksyon, hindi basyo. May purpose, may layunin, may adhikain. Ha? Meron kang pinaglalaban. Meron kang dinesisyonan na ipaglalaban mo itong adhikain na ito and once and for all, dito ako mamamatay, ito ang wakas ko bago ako magsimula, alam ko na. Bakit? Ako'y mananampalataya ni Kristo. Ako'y may bago ng buhay kay Kristo Jesus. Wala na yung ako na empty. Wala na yung ako na hindi nag-iisip. Wala na yung ako na tamad. Bakit? Ako'y bago ng nilalang. Si Kristo na ang buhay ko ngayon. May laman na ang buhay ko. Amen? Yung content mo, may content. Amen. Supreme appeal. Sabi mo, supreme appeal. Okay? We must seek our own Nero. We must go to our own Rome. Somehow, ito po ay ending ng buhay mo na alam mo na kung paano. Yung Roma, kung saan doon po nagdi-devotion ngayon sa Roma, bawat isa sa atin dapat may Roma. Tanong mo katabi mo, ano bang yung Roma? Kasi sa Rome, no, it is an example, it is an illustration, ito po yung pagsasalarawan kung paano dapat tayo magtatapos sa buhay o oras dito sa mundo na ito. Bago yung bagong mundo na dala ni Kristo sa kanyang pangalawang pagbabalik. Yung Roma po ay kung saan yung final hour of your mission will happen. Nang sinishare ko sa mga primary 12, pag 80 anyos na ako, gusto ko mag-mission sa North Korea. Na kung saan, hindi na kami makikita nun. Basta nasa North Korea si Pastor John, doon na siya mamamatay. Amen. Sa gulang na 80 years old. Kasi pag pumasok ka ng North Korea, di ka na makakalabas. Lalo na kung dala-dala mo ang gospel. Si North Korea, no? I found myself na talagang isang gabi nag-YouTube ako, pinapanood ko kung ano nangyayari sa North Korea. Paano pumasok sa North Korea? No, after 3 videos, sabi ko, buti pinapanood ko. No? Kasi North Korea po, pinakasaradong bansa. Kahit po mga businessman, di makapasok. Kahit si Elon Musk, di makapasok. Pero kailangan nilang ebanghelyo tungkol kay Kristo Jesus. Amen? Alam mo na kung saan ka mamamatay? Saan ka mamamatay? Sa sakla? Habang nagsasakla, inatake ka? Habang nagsusugal ka? Habang nagyoyosi ka? Habang umiinom ka? Habang nagbibinggo ka? Ganun ka mamamatay? Paano ka mamamatay? Anong Roma mo? Saan ang Roma mo? Tanungin kita mo, saan ang Roma mo? The supreme appeal of our life. Will make you willing to suffer and endure hardship. Pag meron ka ng supreme appeal, dinesisyon mo na once and for all, meron ka ng, magugulat ka. You will become willing. Ha? Hindi ko alam kung bakit po ako may ganun akong desire. May ganun ka bang desire? Ha? May ganun ka bang desire na kung mamamatay ako, gusto ko dadali ko yung sarili ko sa mga tribo na kumakain ng tao, isi-share ko si Jesus. Mga ganun. Amen! Hello, guys! At hindi mo ma-explain yung sarili mo, pero you are willing. And you are excited to do that. Amen. Hello. May tao po ba dito ang tunay na born again? Na tunay talagang alam ang buhay na walang hanggan? Na tunay na alam ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus? Iba to, iba. Iba to talaga. Kasi pag meron kang supreme appeal, it will make you willing to suffer. Paano mo pipiliin na hindi na ako mag-aasawa? Kasi pag nag-asawa ako, pabigat lang yan. Sabi ng Apostol Pablo. Mas makakapaglingkod ako kay Lord pag single ako. Sino yung ganyan? Come on! Hallelujah! Amen.
Mag-isa ka na lang dyan, Pastor Jam. Basta ako mag-aasawa ako. Kung mag-aasawa man ako, me and my housewife will serve the Lord. We and my household will serve the Lord. O yun. Yun ang gusto nyo, ha? Siguraduhin mo, sasama mo yung misis mo sa North Korea. Ha? Siguraduhin mo, yung class mo handang sumama sa'yo sa mga cannibal. Ha? Amen? Kasi kung hindi, sagapal ka lang. Amen. Come on, guys. Amen. Kung yung nililigawan mo, ayaw na nagpapa-PID ka sa leader mo. Kung yung nililigawan mo, ayaw ka nagpupunta sa cell group, ano ba yan? Amen? Kung nililigawan mo, agad gusto niya, kayong dalawa sa dilim. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw ang kailangan ko. Once and for all, I made the decision. Hindi ko po alam kung dito lahat meron nakagawa ng ganyang desisyon. Kailangan mong gumawa ng ganyang desisyon sa buhay na ito. Supreme appeal will make you willing to suffer and endure hardship and endure loneliness and endure sadness and endure a little while of persecution, physical abuse, physical pain, emotional pain, lahat ng uri ng pain. The supreme appeal will make you willing to suffer. Because, listen to this, life is not about happiness or hardship. It's both. It's both. Are you listening? Life is not about lows or highs. It's both. It's not about pleasure or pain. It's both. Amen? It's not about creativity or productivity. It's not about abstract or structure. It's both. It's not about full-time sa church or businessman. No, it's both. Hallelujah. Come on, palakpakan mo si Lord kung nakukuha mo yan. Amen. Life is not just spiritual or just practical. No, it's both. Palakpakan po natin si Lord kung nakukuha mo natin. Amen. It's both. Sabi mo, it's both. It's not about life or death. It's both. You live with death and you die with life. It's both. Hindi mo ba na-figure out? Hindi ka namimili dito. Sabay. You have two hands, the left and the right. Amen? Lahat yan, gamitin mo yan sa iyong supreme appeal. Amen? If I will live out my God's plan, if I will let God's plan in my life, yung once and for all commitment, kapag pinamuhay ko, if I will live out, if I will continue to be committed to the God's plan in my life, na kung saan dinesisyonan ko na. Yung bang plano ni Lord sa buhay mo, dinesisyonan mo na? Nag-decide ka na ba? Na yung plano ni Lord, yun na ang ipapamuhay mo? And no return, no exchange? Hello? Sino po dito, nag-decide ka na ng ganyan? And I encourage you. And I encourage kita na gumawa ka ng once and for all commitment. Once and for all decision. Pero pastor, ano mapapala ako kapag tinodo ko yung sarili ko sa misyon? Dinevelop ko yung sarili ko, yung family ko, yung aking people ministry, na magiging global. Sabi mo, magiging global. Amen. Come on, taas mo yung kamay mo, sumigaw ka, magiging global yung aking people ministry. Sige, sabihin mo, magiging global yung aking people ministry. Funded by my own business. Funded by my own business. Come on, palapakan mo si Lord kung dinedeclare mo yan. Amen? Anong mapapala ni Pablo sa ganitong apila ng kanyang buhay? Ano makukuha niya in return? Ano yung kanyang ROI? Ano yung kanyang return of investment? Kasi ito magiging motivation niya. Kapag umapila ako sa Nero at ako'y mamamatay bilang martir, ano yung magiging motivation ko? What is my stimulus? What motivates me? What stimulates me? What will push me to do this? Ang hirap nito. What will make me committed to this every day of my life? Ano magiging motivation ko? Ha? Mamamatay ako para kay Jesus? Maglilingkod ako ng todo para kay Jesus? Handa ako magdanas ng hardship para kay Jesus? Ano ang aking motivation? Ito ang motivation ni Pablo, Romans 2 verse 6 to 7. Ito yung devotion natin po noong Friday. Romans 2 verse 6. Sabi po, ito motivation niya. He will pay back to each person according to his deeds, justly as his deeds deserve, to those who by persistence, to those who by persistence
in doing good, seek unseen but certain heavenly glory and honor and immortality, He will give the gift of eternal life. Amen. Sa mga nagsusumikap na hanapin yung mga unseen but certainly heavenly glory. Ang motivation mo hindi nakikita ng pisikal na mata. Ang motivation mo ay heavenly. The glory of God. Amen? Through your life. Amen. That God will be honored through your life. Immortality. Anong kapalit? He will give the gift of eternal life. Gusto niyo ba yun? Mahalaga ba sa'yo yun? Yun nga usapan. Baka hindi mahalaga sa'yo yung mga heavenly things. Ang mahalaga lang sa atin ay earthly things. Baka mahalaga lang sa atin ay mga possessions, pag-aari sa lupa. Pero pag-aari sa langit, walang halaga. Si Apostol Pablo, iba. Ang gusto niya po ay mga unseen but certain heavenly glory and honor and immortality. Ito yung ibibigay ng Panginoong Jesucristo sa handang mabuhay ng patay o patay na mabubuhay para sa Kanya. Na mag-aapila. Hallelujah. Amen. Amen. The goal of Paul, why meron siyang supreme appeal, is to make disciples and preach Christ. Ay, wala nang tao rito. Gusto natin pera. Come on, yung mga malalalim po dito, pumalakpak kay Lord. Kailangan natin itong matutunan. Amen? Sino po dito natututunan mo yun? Yung pala yun. Amen? The goal of Paul, why he has a supreme appeal, is to make disciple and preach Christ to the Emperor Nero, to the Emperor, to the Caesar of his age, of his contemporary time. Sabi ng contemporary, kasabayang panahon, kasabayang oras. So hindi ka nakagapos sa nakaraan, hindi ka maglilingkod sa kinabukasan, ngayon ka maglilingkod sa kasalukuyan. Amen. Ito po yung sinasabi niya sa Philippians 3 verse 8. Na one of my life verse, sabi niya dito, tingnan niyo po to, I count everything as loss compared to the priceless privilege and supreme advantage of knowing Christ Jesus, my Lord. Hindi naka-amen yung katabi mo. Di ko alam kung nandito pa. Hello, nandito pa po ba kayo? Hello, nandito pa po ba kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Sabi niya, I count everything as loss. Si Apostle Paul po, businessman, tent making. Tent maker ho siya. Gumagawa siya ng mga tolda para sa mga hotel nung kanyang kapanahunan, nung kanyang contemporary time and age. Pero sabi niya dito, I count everything as loss. Paglalablay, pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, pagiging mister, pagiging tatay, sabi niya, I count everything as loss. Compare saan? To the priceless privilege and supreme advantage of knowing Christ Jesus, my Lord. Ang makilala ko lang ang Panginoong Hesukristo ko na aking Panginoon, yon ang pinaka-priceless gain. Come on, guys. Kaya mo ipagpalit yung love life mo dyan? Kaya mo ipagpalit yung girlfriend mo dyan? Kaya mo ipagpalit yung love life mo dyan? Yung nagkakagusto sa'yo dyan? Kaya mo pagpalit lahat dyan? Because malino po kay Pablo, ito na talaga. Nung nakita ko si Kristo Jesus, na mas maliwanag pa sa araw, the first time na nagkakilala kami sa Acts chapter 9, na in love na kagad ako kay Jesus. Pero hindi ko mapapagmalaki yung pag-ibig ko kay Jesus. Ang mas nakikita ko yung pag-ibig niya sa akin. Dahil hindi niya ako hinayaang lumakad sa kawalan, sa kadiliman, sa kasalanan, sa kasamaan, sa kabahuan, sa karumal-dumal. Hindi niya ako hinayaang magpatuloy sa kahiyan. Ako'y binigyan niya ng bagong simula. May direksyon, may laman, may layunin, may adhikain, may purpose, may vision, may mission. Kaya po matindi ang pag-ibig sa akin ng Panginoon Jesucristo. That is my priceless gain. Nothing compares. Kaya madaling isettle. Kasi ang once and for all dapat sinesettle. Sabi mo nga, isettle mo yan. Ibig sabihin ng settle, nakapirmi na yan, para po yung isang nagsisimulang city, nagsisimula ang isang city sa isang tinatawag na pamilya. Amen. Ang city po ay nagsisimula sa isang pamilya na nag-settle down sa isang lugar. Once and for all, dito ako mabubuhay at dito rin ako mamamatay, dito ako magsiserve sa Candaba, sa Glorious City Church.
me and my housewife, me and my household, we will serve the Lord dito sa Candaba. Kung meron man magiging mayor, 9 years na pinakamahaba niya, ako hanggang 90 years old ako, dito ako. Settle down ako dito. Once and for all. Palapa mo si Lord kung nakukomment. Ha? Kaya ko lang mag-analyze sa pamamagitan ng aking isip, pero hindi kaya magdesisyon ng isip. Kaya kung iniintay mo isip mo na magdesisyon, hindi niya kayang gawin. Dalang kaya lang gawin ng isip mo, mag-evaluate, mag-analyze, pero hindi kaya magdesisyon na yung isip. Ang pagse-settle down ay pagde-decide na dito na ako mabubuhay at dito na rin ako mamamatay. Maglilingkod ako sa Panginoon. All out, sold out, max out. It's both full-time at businessman. Both. Amen. 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 Settle means no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen? The world, it is only before me. Amen? Wala na. Behind na sa akin pala yun. Behind me, sorry. And the cross, it is before me. Ang krus ng Kalbaryo. Once a decision was made, no, once and for all decision, it is last and final. Sabi mo, last and final. It is a commitment, a solid commitment. Sabi mo, a solid commitment. Mas kinakatakutan natin kaysa sa multo, commitment. Ha? Commitment. Mas kinakatakutan natin yan kaysa sa pastora, commitment. Mas kinakatakutan natin yan minsan kaysa sa Diyos, commitment. Huwag matakot sa commitment. Kasi ang commitment ang magbibigay sa iyo ng priceless gain of knowing Christ. Woo! Hallelujah! Sino po dito ang gusto mo lang makuha sa buhay na to ay makilala mo si Kristo Jesus lalo araw-araw? Malalim yun. Malalim yun. At para makilala mo lang si Kristo Jesus araw-araw, kailangan maging committed ka once and for all sa isang greatest appeal na gagawin mo sa future ng buhay mo. Pero right now, you are developing towards that future now. It is a commitment for life. It will settle all your problem. You will be unshakable kapag nakasettle ka. Ha? You will endure all the question. You can endure and overcome all the worries because it was decided beforehand. A decision beforehand. Sabi mo, a decision beforehand. Nag-decide ka bago pa mangyari mga problema. Matetest ka lang. Lilitaw lang yung tibay mo. Bakit? Sa pamamagitan ng mga unos at problema. Kasi bakit? Bago ka humarap sa problema, decided ka na. You decided long ago never to walk in anyone's shadow. You will walk in the light of Jesus. Amen. Amen? A decision beforehand. Ibig sabihin po ng once and for all, you already surrender. You already surrender to a cause. During at the early stage of knowing Christ, a person must give his or her life to Jesus. Alam mo ba, kapag gusto mong ma-save, kailangan mong ibigay ang buhay mo kay Jesus. You must surrender your life to Jesus. Surrender your everything to Jesus. Buti na lang at young age, sinuruan kami ng aming mga tita, ni Tita Sanse, nila Mama Cora, ni Ma'am Cora, ng aking tatay, na bata ka pa lang, ibig sabihin ng salvation is, you must give your life to Jesus. Alam mo ba na doon nagsisimula ang lahat? When you give your life to Jesus. When you give your life to Jesus. Bakit ikaw may hawak ng buhay mo pa rin hanggang ngayon? Kasi nabitawan mo yung buhay mo eh. Kinuha mo pala uli, Kinuha mo pala yung buhay mo kay Kristo. Na dati binitawan mo na sa Kanya, kinuha mo pa, hindi naging once and for all. Naging many times. Pabalik-balik. Bakit pabalik-balik sa karumihan, sa kasalanan? Kasi nga hindi once and for all. Kaya nagdadalawang isip ka pa kung tutuloy ka pa kay Lord, sa tagal mo na sa church, 6 years ka na. Ngayon ko pa nag-iisip kung totodo pa ba o hanggang ngayon nag-iisip pa kung totodo o hindi. Kasi hindi once and for all. Hello guys. Come on guys. Tinetest mo pa kung mabebless ako sa pera, tutuloy ako. Ganun ka eh. Ha? Kaya ka na merong question eh. Kaya ka may arguments. Kaya tayo meron pa tayong accusation sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nakikita pa natin ibang tao kasi nakadepende ka sa labas. Wala kang decision sa loob.
Come on, guys. Kaya may ituturo ka kung magbabackslide ka, may iba kang sisisihin eh. Kasi hindi once and for all ka nagdi-decide. Iba po talaga kapag gusto mo ng tunay na salvation. It is about surrender, giving your life to Jesus. Laying down one's life to Jesus once and for all. Amen. Palakpakan mo si Lord kung hindi. Yun ang dahilan. The priceless gain of knowing Christ. Being committed to the cross till the day that you die. Serving Jesus. Serving His body. Serving the church. Ibig sabihin po niyan is once and for all. You lay it down at hindi mo na yung kukuhanin pa. Amen? Sabi mo sa tayo mo, lay it all down. Ha? Break it down and lay it all down. Break it down and lay it all down. The act of letting go of your future to the Lord. The act of dropping your own rights. Huh? Dropping your own rights at the soil where the cross is. Ha? Kung saan naroon ang krus ni Kristo, doon mo binibitawan ang sarili mong karapatan sa buhay na ito. It's about the denial of oneself. It's about the denying and dying to oneself. To die before you die. Sabi mo sa atin mo, die before you die. Hallelujah. So ito po ang gusto nating mangyari sa buhay natin. As we can see si Paul, 3 bagay po ito. Mabilis lang, dito na tayo magtatapos. Nabigay ko na ho sa inyo yung halaga na once and for all. Kaya makikita natin itong 3 S sa kanya. Unang S, he served the Lord with all humility, with tears and trials. Verse 19. Ang epekto kapag naka once and for all mode ka, sino po dito naka once and for all mode ka na for the rest of your life? Kung hindi, dapat gumawa tayo ng ganun decision. Yun yung ating response. Kasi pag naka once and for all ka na, ito yung 3 main thing na normal lang sa'yo. Una, serving the Lord with all humility, with tears and trials, verse 19. Acts 20, verse 19. Number 2, you shrink not. Sabi mo nga sa katabi mo, you shrink not. Hindi ka uurong pabalik, hindi ka liliit pabalik, palaki ka lang ng palaki, paabante ka lang ng paabante kasi you shrink not. When you made this one and for all decision and commitment. Kapag nagawa mo tong once and for all commitment, hindi ka papaliit. Kung papaliit ka, kasi nga, hindi ka gumagawa ng once and for all commitment kay Lord. Kailangan mong gawin to sa buhay mo. Once and for all, I will serve the Lord with wife or without wife. Come on. Come on, guys. Hello, may tao ba? With rice or without rice? Huh? With ayuda or without ayuda? Hindi nakabase sa ayuda ang aking paglilingkod sa Panginoon. Hindi nakabase sa pagpapalang material ang paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi nakabatay sa ligaya ng emosyon ang paglilingkod ko sa Panginoon. Ang paglilingkod ko sa Panginoon ay nakabatay sa pag-ibig niya sa akin. Amen. Once and for all, gumawa ka ng itong desisyon. Ha? Na pwede mong balikan. No, na you can say, I decided long ago. Na pasasabi mo, 1 year from now, 2 years from now, I decided long ago. 10 years from now, masasabi mo, I decided long ago. I made that decision. No return, no exchange. Humility. With tears, with trials, I will serve the Lord. Serving will inevitably promote you, guys. Paglilingkod sa Panginoon, hindi mo maiwasan, mapropromote ka. Amen. Kaya nga pag nag-serve ka kay Lord, dapat with humility kasi ang nag-humble lang, yung tinaas. Ano ibababa mo kung mababa ka? So nagpapakumbaba yung naitaas. Bakit naitaas? Walang tigil sa kakaserve. Kaya magkasama pong serving and humility. Amen? Amen. Wala ka namang ibababa kung nasa baba ka. Kung mayabang ka, binaba ka na ng Diyos, wala ka na ibababa. Amen? Ang mga nag-humble down lang, yung mga pinopromote ng Diyos. Amen? Humility can only be tested through promotion and through humiliation. Kaya nga nakaka-humiliate kasi ang na-humiliate lang yung may posisyon tapos binaba siya. O pinipilit or tinutulungan o in-encourage siya na magpakababa, maging humble. You humble yourself kapag pinopromote ka. You humble yourself kapag nadadagdagan yung digit mo sa bank account. You humble yourself kapag nakikilala yung pangalan mo. You humble yourself
Pero kung wala ka pa rin talaga hanggang ngayon, you serve. Kasi when you serve, hindi ka makakailag sa pagtataas ng Diyos. Amen? Yun ang sekreto dyan. Commitment is tested sa pamamagitan ng humiliation. Hindi na-test yung commitment mo kapag all is well. Promoted ka palagi, napapansin ka palagi, highlighted ka palagi, answered prayer ka palagi. Na-test ang commitment sa pamamagitan ng humiliation. Eh sabi ni Paul dito, kapag meron ka ng once and for all na decision sa buhay, once and for all appeal sa buhay, you serve the Lord with humility. And number 2, it's impossible to shrink back. It's impossible. No turning back. I cannot turn back anymore. It's impossible. Mag-guess yun rin yan kapag you made a decision. Sabi ng made, tapos na. Hindi mo ko pwedeng kumbinsin na di ako maglilingkod sa Panginoon. Wala na, nakalak na ako. I am a prisoner of Christ. That is my freedom. Amen. Come on, hello guys. Come on, hello. Nandyan po ba kayo? Are you listening mga kapatid? You surrender. You give your life to Jesus. At ito'y totohanan po ito. Hindi po ito bulatas ng bibig. Hindi ito bulaklak sa bunganga. You surrender my life. Ano ngayon? Hindi ka pa rin nagsisell. Hindi ka pa rin nagli-lead. Wala ka pa rin sa mentoring. You are not excelling. It's everything. Pagpunta ng Rome, Singapore lang, ayaw mo pa pumunta. Mentoring sa farm, ayaw mo pala pumunta, di ba? Magastos. Para saan ba yung blessing mo ng pera? Hindi ba para mag-level up ka? Amen. May pera o wala, pero pag may pera, lalo ka mag-serve. Lalo ka magpunta sa mentoring. Lalo ka gumastos para sa hotel, para sa airfare. Hello, may tao po ba dito? You do not shrink back. Why are you shrinking back? Bakit nung single ka, go ka kahit saan? Do not shrink back. Kung gumawa ka ng once and for all, you don't shrink back. Amen. You die fighting. But shrinking back, no. No return, no exchange. Amen? Verse 20, ano? Ayun sabi ni Paul, di ba? Hindi ako lumiit. I did not shrink back in fear of Singapore. Huh? I will develop myself. I will develop my family. I will develop my people ministry. I will develop my business. Parang Singapore na yan, para lang pumuntang Quiapo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan, di ba? Amen? May tao ba dito? Amen? Come on. Bakit ko sinasabi yun? Kasi that's the practicality. That's the practicality. That's the contemporary road to the Rome. That's the contemporary Roman road. Sabi mo sa katabi mo, Roman road. Sabihin, alam mo yung dulo mo. Amen. Ha? You are always testing your heart. Bakit? Don't shrink back. Sabi mo sa katabi mo, do not shrink back. Kaya ka nagsishrink back kasi nga hindi once and for all ang decision mo. Pwede mong ibahin eh. Pwede mong baguhin eh. Pwede kang ayoko na mag-serve. Ayoko munang tumodo. Di 1%. Hindi ako magwa 100%, 1% lang ako kay Lord. Napipindot mo eh. Sabi mo sa akin, napipindot mo kasi eh. Naiibang mo yung sarili mo eh. Di ba minsan nasa cell group, ano ba talaga? Pag nawala ka sa cell group, may bine-blame ka na dahilan. Ano yun? Dapat permis ka lang. Bakit? Kasi gumawa ka ng once and for all decision sa buhay. This is me. Saktan mo ako, gulpihin mo ako dito, gulpihin mo yung damdamin ko, saktan mo ako emotional, i-humiliate mo ako. Hindi mo ko tinatablan yan. Bakit? Ang mga may once and for all, unshakable. Oh, they are unshakable. You cannot shake them. Not a little thing. Hindi mo magigiba. Hindi mo pipigilan. Hindi mo mababago isip niyan. Yan, maglilingkod. Kahit itakwil ng nanay, ng tatay, ng pamilya, na kahit sino yan. Kahit may basher, may haters, and it doesn't matter. Amen? Bakit? Permis na yan eh. Once and for all, tapos na yan. Hindi ko na yan babalikan. Tapos na yung usapan na yan, todo ko kay Lord. Tapos na yung usapan na yan, may girlfriend o wala, magsesebaw kay Lord. Dito ako maglilingkod. Patay, buhay. Yun. Tapos yun. Tapos ang usapan. Ganon yun. Ganon yung once and for all. Yan ang tinuro sa akin ng aking mga lolo't mga tita at mga tiyuhin, nanay at tatay. Na kapag ka gusto mo maligtas, you give your life to Jesus. Ibig sabihin, hindi ikaw may hawak ng buhay mo. Amen? Kaya gusto ni Lord, daling ka kung saan-saan, yun. Ganun yun. You do not shrink back in fear. Amen?
Sino po dito hindi ka babalik? Hindi ka na babalik sa dati. Hindi ka na babalik sa dati. Amen? Galing sa wala, pero hindi ka na babalik. Amen. Galing sa wala, hindi ka na babalik. Galing sa maliit, hindi ka na babalik doon. Galing ka sa mahirap, hindi ka na babalik. Galing ka sa baon sa utang, hindi ka na babalik. Hindi ka na babalik. Pangako mo sa sarili mo yan, once and for all. Commitment. Anong motivation? Priceless gain of knowing Christ. Then ang tatlong S lang to, SSS. Ito tunay na security mo sa social life mo. You serve the Lord with humility. You shrink not and solemnly, wholeheartedly testify. Amen? Verse 21, who is solemnly and wholeheartedly testify. Solemn means no need to broadcast. Solemn means low profile. Solemn means no need to boast. Solemn means silence. But silence is the loudest declaration. Kasi kahit walang naririnig sa'yo, sa bibig mo, yung buhay mo nagsusumigaw. Solemn and wholeheartedly. Wholehearted, ibig sabihin, walang ibang agenda. With wife or without wife. With rice or without rice, you will preach Christ. Tumayo po tayo kung gusto mong mag-surrender kay Lord. Kung mag-desisyon yan ba? No? Amen? Grabe, ganda ng preaching na ito. Amen. Praise God. Palapakan natin ng Panginoon. And verse 24, last verse. Promise, last verse. Gusto ko lang po kasi dito yung finish my course. Tinapos niya. Amen? Parang pagka kumain ka, tinanggap mo, pinapasok mo sa buong katawan mo yung plano ng Diyos. Kinain mo, no? Tinapos mo yung course. Para po nung kumain kami, nilibilang kami ng mamahaling steak sa Singapore, nito po, no? Tinapos namin yung course. Ubus. Ubus yung steak. Tapos eh. Amen? Ha? Huwag kang magtitira. Amen? Ibig sabihin ng finish my course, Acts 20 verse 24. I do not consider my life. Insert mo na lang dyan. I do not consider my love life as something of value or dear to me. Hallelujah. Praise the Lord. Nagre-rema sa akin yun, ha? Ha? I do not consider my life, night life, Friday life, love life, financial life, lahat ng life. I do not consider my life, my me life, my me time. I do not consider my life as something of value or dear to me. Sabi niya, so that I may, with joy, finish my course. Ibig sabihin ng finish my course, walang tira. Walang tira. Lahat tinira mo. Walang tira. Amen. Sold out, all out, max out kay Lord. Yun ang dulo. Amen. Yun ang pinakamasarap eh. Pero yung finishing the course, nagsisimula yan sa first journey. The first journey is, I have decided, follow Jesus. No turning back. Turning back. Amen? Now it's your turn to make this decision once and for all. Christianity is not about making decision because of other people. Christianity is making a decision from your own volitional self, inner man. Walang ibang sisisiin. Ako to. Amen. Buntot ko to, hila ko to. Amen. That's it. Once and for all. Sino po dito, matindi tong response na to, kaya hindi lahat dito dapat magtataas ng kamay. Kasi, ibig sabihin ng once and for all, no return, no exchange. Hindi mo na ako may babalik sa decision. Wala na. You cannot redo it. Walang undo. Walang control Z. Walang control Z. Yun na yun. Tapos na yun. Once and for all. Samahan mo ako o wala. Ako mag-isa. May pera o wala. Wala, hindi yun ang tanong. Basta ako ito gusto ko. This is me. What I want is to know Christ. What I want. My motivation. My stimulus. What motivates me is to know Christ. The power of His resurrection. Becoming like Him in His death.
fellowship in His suffering, becoming like Him in His death. Hindi ko alam kung baliw ang tawag mo sa akin, pero kung yun ang tawag mo, yun yun. Amen? But this is me. Not my wife, not my husband, not my children, not the economy, not the blessing, not the financial blessing, not the material blessing, not the money, not the return. No. Not the ROI. This is me. You make that once and for all. Tapos yan. Tapos lahat ng suffering, tapos lahat ng worry, tapos lahat ng sakit, ng problem, tapos lahat ng disease and sickness, tapos lahat ng argument sa'yo. Kasi hindi ka nandito dahil sa ibang tao. Nandito ka kasi ikaw mismo sa sarili mo. Ginusto mo, dinesisyonan mo, ito ko. Okay? If you are that person, hindi to para sa lahat. Why? Kasi once and for all to. This is big decision. This is major decision. No turning back. No turning back. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.